This is your reading for August 6 to 12. Pero timeless reading din naman to kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko. Okay? Shout out to Miss Yoli Soliman, Ryan Aliman, top star senders natin at pati na rin po dun sa lahat ng nagsisend ng stars. Super thanks. Nag-avail ng membership subscription, mga nag-avail ng private readings, yung mga palaging nag-share ng mga readings natin, mga abangers, taga-subaybay. Private reading kung interesado kayo, dumiretso kayo sa Nag-iisa at Official Purple Teen page. Nag-iisa lang yon, may blue check sa kanan. Kapag walang blue check sa kanan, yung Purple Teen, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Doon po kayo mag-PM ha, o balak nyo mag-book ng private reading. Okay? Unang oracle card mo, Scorpio is peace, sinundan ng boundaries. Tapos, meron ka ring new beginnings. And, reconciliation. Uy, mukhang may bagong panimula ulit for you, Scorpio. Itong panimula na to, pwedeng sa career mo, it could be mabibigyan ka uli ng tsansa sa buhay, sa career or sa love life since nakikita ko dito is may reconciliation and may peace. It could be na may pagkakaayos, healing ng connection or relationship. Nakikita ko ito'y panibagong chapter ng buhay mo, makakabangon ka uli, makikapag-start ka uli dyan sa new beginnings na yan. Same din with romantic connection, or kung hindi man to romantic, kung sino man tong tao or mga tao na, alam mo yon, mag-heal yung connection ninyo, magkakaroon ng pagkakapatawaran peace and forgiveness Okay. I think itong boundaries na to is, sa tingin ko, pwedeng nung una nag-set ka ng boundaries mo, pero ngayon ibinababa mo na yan para lang magkapatawaran kayo netong tao na to. Okay? Mag-set ka ng boundaries sa mga tao na toxic, sa mga hindi dapat mong ma-absorb, pero ibaba mo yung boundaries mo, yung pride mo pagdating sa mga taong hangad ay makipag-ayos, makipagbati sa'yo. Yun lang yung nakikita ko dyan. Okay? So, check na natin tarot cards mo. So, at least, itong week na ito is magiging mapayapa kasi may peace card ka. Baka yan ay, ibig sabihin lang, pwedeng less stress, alam mo yon, less toxic compared to last week or no mga last weeks. Okay. Or it could be peace of mind since nakikita ko dito na magkakaroon ng pagkakapatawaran, pagkakabati-bati. So, kumbaga mabubunutan ka na ng tinik or mababawasan yung emotional baggage mo kasi magkakaroon na ng healing, pagkakaayos. Okay? So, babalik na yung kapayapaan dito. Pwede rin naman na, nakipag-heal ka na, nakipag-ayos ka na, nakipagbati ka na, pero parang sa tingin ko pwedeng guarded ka pa rin Pwedeng ganun. Pwedeng nagsiset ka pa rin ng boundaries mo. Kumbaga cautious ka na rin. Ka pa rin. Okay? Tignan natin, financial kabuhayan, career, ano meron? Page of Wands, at saka Knight of Swords reverse. Okay, could be good news when it comes to career. Oo. So, ayan, kung halimbawa, meron kayong mga gagawin or job application, good news yan. Kasi, ayan, confirmation yan mensahe ito si Page Basta makaka-receive ka ng good news related sa career, sa trabaho. Okay. When it comes to money, huwag kang magmamadali muna daw. Huwag kang maging impulsive dito with the Knight of Swords. Oo. May tendency kasi na mag-rush ka dito sa isang bagay na to related sa pera
And pwedeng pagsisiyan mo kung naging impulsive ka dyan, no? O baka impulse, alam mo yon, yung binili mo siya on an impulse. Tapos, marirealize mo, wow, mukhang mali yata yun. Parang ganun. So, meron something about money na dapat wag kang padalos-dalos. So, pagdating sa bahay, sa family, nako, pwedeng may mga conflict dito. Pagtatalo, ano ba to? Pwedeng may pag-aawayan, pagtatalunan sa family or sa bahay. Hindi ko alam kung about pamana ba to or may mga issue lang ba kayo as family members. Or pwedeng may mga bagay na hindi kayo nag-a-agree sa isa't isa. Pwedeng may mga naiinggit, nagtatalo. Basta meron ditong something na pinagtatalunan ninyo eh. Okay, pwedeng yung iba dito nagkakagulo kayo, parang alam mo yung para sa iyo pwedeng exhausting na to, masyado nang toxic, masyado nang nakakapagod sa iyo to. Hindi ko alam kung mga family issues yan, sa kamag-anak ba yan o sa inyo mismo mag-aasawa, magkakapatid, magulang, hindi ko alam. Basta it's about family and sa bahay. Hindi ko rin alam kung may kinalaman sa lupa o mga pamana yung pinagtatalunan dyan or meron lang ba talagang mga family issues na alam mo yun, hindi pa nare-resolba. So, check na natin when it comes to your love life, Scorpio. King of Cups and Hanged Man reverse. I think seryoso naman tong person na to, kung sino man tong King of Cups. I think, sa tingin ko may feelings naman siya o pwedeng special ka para sa kanya. Or pwedeng meron siyang pag-i-express ng emotions or pwedeng hindi niya lang sinasabi pero may nararamdaman siya. Hindi niya, alam mo yun. Or pwedeng nagkakaroon siya ng difficulty paano niya i-express kung ano tong nararamdaman niya. Whether ikaw yan o yung person mo yung tinutukoy dyan. Okay. Parang sinasabi dito, this person is not willing to wait or baka hindi na niya na mahihintay. Baka wala siyang patience or hindi niya kayang mag-sacrifice 100% pagdating dito sa connection ninyo. I think pwedeng gusto niyang sabihin to sa'yo, nararamdaman niya pero hindi niya masabi. Hindi, kumbaga parang nasisense ko dito sa hangman, parang hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakapaghintay, makakapag-sacrifice, pwedeng bumigay siya, hindi niya, alam mo yung bumitiw, yun yung nafe-feel kong energy. Okay, pwedeng merong Pisces. Tsaka maraming fire dito. Could be Aries, Leo, Sagittarius, or Pisces. Check na natin dun sa area ng hindi mo inaasahan. O, Pisces talaga o. Moon card. Hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan na meron ditong something na tinatago sa'yo. Sinisikreto. Oo, basta meron something hidden. At merong tao gumagawa sa iyo niyan. Tinatago talaga sa iyo, literal. Pwedeng meron ditong tao, hindi mo inaasahan na pwedeng wala siyang tiwala sa iyo. Or pwedeng naiinggit, nai-insecure sa iyo. Or pwedeng tao na parang hindi ka na niya type or nawawalan na siya ng, alam mo yon, nawawala na yung attraction, yung passion, yung gana niya sa'yo. Pwedeng ganun. Hindi mo ina-expect pero yun tinatago nga kasi. Okay. Hindi siya, kung sino man to, diskumpiyado, hindi siya komportable sa'yo, wala siyang tiwala sa'yo, or hindi siya believe sa'yo, or hindi siya attracted talaga sa'yo. Alam mo yun, sa may ganun. Check na natin sa area ng blessing, good news.
Ano yung magandang balita or blessing, good stuff na marireceive mo this week? Ang ganda, kung nag-expect ka ng promotion, ng trabaho, nakikita ko pwedeng yun yung isang blessing or good news para sa'yo. Or no project, or it could be a successful outcome ng gagawin mo or successful outcome ng project. Kontrata, pwede rin, contract signing or offer. Ano pa? Okay, hindi mo rin inaasahan na akala mo siguro hindi mo mamimit yung quota mo. Ewan ko, meron something about quota eh. Especially sa sales, kung sa sales ka. Siguro hindi mo in-expect na, wow, kung negosyo yan, paninda mo, hindi mo in-expect na marami kang sales this week. Or hindi mo in-expect na magiging successful yung outcome nung gagawin mo when it comes to money, business, or sa career mo. Okay, hindi mo in-expect siguro na mas malaking amount pala yung makukuha mo dyan. Okay? Check pa natin ano iba pang paparating sa'yo this week. Scorpio. Oops. May magchichismis sa'yo. Kung hindi man ikaw yung pag-uusapan dito, merong lalapit sa'yo na marites, may daladalang chika. Ano pa? Basta may balita dyan. May maritesan dyan. Nakikita ko makakapag-relax ka this week. Makakapag-happy-happy ka man lang kahit papano. Meron ditong something na entertaining para sa'yo. Baka yung balita or marites. Kung hindi man ikaw yung pinagmamaritesan nila. Marriage or partnership sa'yo, romantic or business man to. It could be no contract, a new project, or pwedeng a new relationship or business partnership. Commitment. And, wag ka daw masyadong maging gahaman or mas maging greedy. Okay. Makontento ka sa kung anong meron. Wag yung maghangad ng sobra-sobra. So, itong 4 na cards na huhugutin ko, pwedeng ito ay magsisilbing additional messages para sa inyo, payo ng reading na ito, pero pwede rin ito yung mga kasagutan kung meron man kayong tanong sa isip ninyo. So, first card is if you believe. Ibig sabihin, depende na talaga sa'yo kung naniniwala ka, kung may faith ka. Ano pa? Faith, trust, iisa lang yun eh. So, talagang itong situation na to, nakabase to sa kung hanggang saan yung faith mo, yung paniniwala mo. Pagtitiwala mo rito, trust mo, kung talagang naniniwala ka, yun eh. Mahirap explain, pero yun. Lumalabas to, kunin na natin to. Look for a sign daw. Pansinin mo kung ano yung mga palatandaan, senyalis dyan. Baka yan na yung sign na pinadala ng divine sa iyo. And, recovery. This is healing. Financial man yan, emotional, physical, spiritual healing. Basta kung ano man tong healing na marireceive mo, na makaka-recover, na makaka-bounce back na. Lalakas na uli, magiging okay na uli. Okay? So, yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-comment na rin, pa-share. Take care, God bless, and babush.